Nagbukas ang pelikula habang ang isang pamilya ay naglalakad ng mabagal at tahimik sa isang sementeryo sa Normandy sa France. Pinamumunuan sila ng patriarka ng bahay na may luha sa kanyang mga mata. Nang makarating ang matanda sa isang libingan, napaluhod siya at nagsimulang humagulgol bago palibutan ng kanyang pamilya. Ang matanda ay isang veterano ng World War II na nakita ang mga kakilakilabot na digmaan. Lumipat ang eksena sa ika-6 ng Hunyo taong 1944 nang maghanda ang mga Allied Forces na dumaong sa Omaha Beach bilang bahagi ng pagsalakay ng Normandy. Bahagi rin ng malawakang operasyong ito ang ilang balsa na nagdadala ng mga sundalong US. Ang panahon ay hindi perpekto, ang kulay abo na kalangitan at ang magaspang na alon ay nagpapasuka sa ilang mga sundalo. Gayunpaman, ang kanilang mga tagubilin ay malinaw. Alisin ang mga sundalong Nazi na nagkampo sa beach na may mga kuta na tinatawag na mga butas ng pagpatay. Sa isa sa mga balsa na ito, inihahanda ni 2nd Ranger Battalion Captain John H. Miller ang kanyang sarili para sa labanan. Kinakabahan siya nakitang-kita sa nanginginig niyang mga kamay habang umiinom ng tubig sa bote. Ngunit ginagawa ni Miller ang kanyang tungkulin at binigyan ang kanyang mga sundalo ng 1 minutong payo. Di nagtagal, bumukas ang mga tarangkahan ng mga balsa at kumawala ang lahat papunta sa impyerno. Ang mga sundalong Aleman ay nagkampo sa loob ng kanilang mga kuta na walang habas na pinaputukan ang mga balsa. Ilang Amerikano ang natamaan ng baril bago pa man sila makalangoy patungo sa dalampasigan. Marami sa kanila ang nalunod sa kanilang katapusan habang ang offensive move ng Nazi ay patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala. Gayunpaman, nakarating si Captain Miller sa baybayin kung saan siya nagtatago sa likod ng mga metal tank traps na inilagay sa buong beach. Ang lubos na kamatayan at pagkawasak na lumaganap sa paligid ay nagiiwan sa kanya ng pagkagulat. Ang mga sundalo ay umiiyak para sa kanilang mga ina at ang ilan sa kanila ay naputol ang mga bahagi ng kanilang katawan. Sa kabutihang palad, nabawi ng isa sa mga kasama si Kapitan Miller sa kanyang katinoan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga nakaligtas na sumulong patungo sa mga butas ng pagpatay ng kaaway. Dahan-dahan silang lumapit sa mga linya ng sundalong Aleman habang patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala. Salamat sa kanilang sama-samang pagtsatsaga, ang mga sniper na tulad ni Daniel Jackson at medyo sinwerte ang Allied Forces na nakarating sa mga butas ng pagpatay. Pagkatapos ng ilang oras ng impyerno sa lupa ay sa wakas ay nagawa nilang talunin ang mga Nazi at kontrolin ang Omaha Beach. Samantala, pabalik sa US, ang kagawaran ng digmaan ay nakatanggap ng medyo nakakabagabag na impormasyon mula sa battlefront. Ang pamilya Ryan mula sa Utah na ipinadala ang kanilang 4 na anak na lalaki upang maglingkod sa militar at 3 sa kanila ay sa kasamaang palad ay napatay sa aksyon. Nakatanggap ng 3 liham ng pakikiramay ang kanilang kawawang ina mula sa opisina ng Commander General sa parehong araw. Ang tanging nakaligtas na kapatid, ang bunso, si Private James Francis Ryan, ay dumaong sa Normandy noong gabi bago ang pagsalakay. Napag-alaman na siya ay nasa 101st Airborne Division at kasalukuyang nakalista bilang nawawala. Sa opisina ng general, may ilang pabalik-balik tungkol sa isyong ito. Iniisip ng general na dapat silang magpadala ng rescue mission para makuha si Private Ryan. Gayunpaman, iniisip ng isa sa mga nakatataas na opisyal na hindi ito magandang ideya dahil mas maraming lalaki ang kailangang malagay sa panganib. Gayunpaman, sa huli, nanaig ang salita ng general at si Kapitan Miller ang napili para sa misyong ito. Sa loob ng ilang oras, nakarating ang balita sa Omaha Beach at isang pangkat ng detachment ang nabuo para sa gawain. Pinamunuan ni Kapitan Miller ang pangkat ng 7 iba pang mga sundalo, kabilang ang interpreter na si Timothy Upham na walang anumang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay sinusubaybayan ng grupo si Ryan sa bayan ng Newville, Auplain at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, ang mga sundalo ay nagkaroon ng mainit na talakayan kung ang misyong ito ay may kabuluhan. Hindi lahat sa kanila ay nag-iisip na dapat nilang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa isang tao. Si Upham, na isang sensitibong tao, ay nangangatwiran na ang ina ni Ryan ay karapat-dapat na magkaroon ng kahit isa sa kanyang mga anak na lalaki na buhay. Ngunit ibinasura ng iba ang argumentong ito na itinuturo na lahat sila ay may mga ina. Gayunpaman,
ang grupo ay may magandang pakikisama at lahat sila ay tila iginagalang ang kanilang kapitan. Si Miller ay isang matalinong tao na may matalas na pagkamapagpatawa. Dagdag pa, palagi niyang nakukuha ang mga magagandang babae pagkatapos nito. Siya at ang kanyang pangalawang in command, si Mike Horvath, ay nagpapaalala sa grupo na kailangan nilang sundin ang mga utos, anuman ang iniisip nila sa misyon. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang mga panlabas na pader ng Nouvelle Alpine. Sa gitna ng malakas na ulan, ang bayan ay nawasak na ngayon at sa kasalukuyan, isang tropa ng mga sundalong Amerikano ang naka-lockdown laban sa mga German sniper. Nagtanong si Captain Miller tungkol kay Private James Ryan, ngunit walang ideya ang tropa kung nasaan siya. Hindi rin sigurado ang commanding officer kung may ganoong pangalan ang kanyang tropa. Upang sumulong, si Kapitan Miller at ang kanyang koponan ay kailangan na ngayong i-clear ang mga sundalong Aleman sa bayan. Dahan-dahan silang dumaan, sinusubukang iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa kaaway. Natigil ang kanilang pagsulong nang makasalubong nila ang isang pamilyang Aleman na nagtatago sa isang nasirang gusali. Isinalin ni Upham na sila ay desperado, nalulugod na dalhin ang kanilang mga maliliit na anak sa kaligtasan. Itinuro ni Captain Miller na magiging isang hangal na ideya na kunin ang mga bata dahil sila ay gumagalaw sa isang mapanganib na larangan ng digmaan. Ngunit ang isa sa mga miyembro ng grupo, si Adrian Caparza, ay hindi kapani-pani walang naantig at kinuha ang anak na babae ng pamilya. Inihayag niya na ang maliit na batang babae ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pamangkin. Isang galit na Horvath ang sumigaw sa kanya at kinuha ang babae. Ngunit bago niya maibalik ang dalaga sa pamilya, isang German sniper ang bumaril kay Caparza. Kasunod nito, ang buong grupo ay nagtago, habang si Caparza ay dahan-daang dinudugo sa gitna ng isang open field. Hinulaan ng US sniper na si Daniel Jackson ang lokasyon ng kalaban at lumusat sa malapit na tumpok ng mga durog na bato. Habang sinusuri ng German sniper ang kanyang saklaw para sa higit pang mga target, binaril siya ni Jackson sa pagitan ng mga mata. Sa resulta ng labanang ito, nawalan ng buhay si Caparza, habang ang babaeng Aleman ay ibinalik sa kanyang pamilya. Ang mga tauhan ni Captain Miller, lalo na ang trooper na si Stanley Mellish, ay nagsimulang magalit sa buong sitwasyon. Ito ay dahil malapit niyang kaibigan si Caparza at ngayon ay binawian na siya ng buhay para sa hangal na misyon na ito. Di nagtagal pagkatapos ang buong lugar ay naalis sa anumang natitirang mga sundalong Nazi. Ang grupo pagkatapos ay pumunta sa mas malalim sa bayan at sa lalong madaling panahon nakahanap ng isa pang tropa ng mga sundalo ng US. Tinanong ni Captain Miller ang commanding officer sa ground tungkol kay Private Ryan. Kinumpirma ng huli na mayroon siyang isang sundalo sa kanyang unit na may ganoong pangalan. Pagkatapos ay tinawag si Private James Ryan upang makipagkita sa grupo at hinila siya ng kapitan sa isang tabi. Kahit nahihirapan siyang sabihin ito, inihatid ni Miller ang mensahe na ang lahat ng kanyang mga kapatid ay patay na. Nang marinig ito, agad na humiwalay ang sundalo at nagtanong kung paano ito nangyari. Sumagot si Miller na pinatay sila sa aksyon, ngunit sinabi ng private na imposible ito dahil nasa paaralan pa ang kanyang mga kapatid. Ang paghahayag na ito ay sapat na upang maisip ni Kapitan Miller na mayroon silang maling tao. Siya ay may parehong pangalan, James Ryan, ngunit iba't ibang mga gitnang pangalan at iba't ibang mga nakababatang kapatid na lalaki. Nangangahulugan din ito na ang grupo ay kailangang itulak pa sa battle zone upang makumpleto ang misyon. Nangangahulugan din na binigyan lang niya ng nakakatakot na panaginip ang kawawang sundalong iyon. Di nagtagal, nakilala nila ang isang nasugatan na sundalo mula sa 101 Airborne Division. Sinabi niya sa grupo na ang kanilang dibisyon ay bumagsak sa isang kalapit na nayon ng Virville, ngunit ilang sandali pagkatapos nilang mahawakan ang lupa, sila ay bumagsak sa matinding digmaan at siya ay nahiwalay sa iba. Alam na ngayon ng grupo ni Miller na kailangan nilang kunin ang kanilang mga baril at muling kumilos. Nang gabing iyon, nagbunker sila sa isang malapit na abandonadong simbahan. Ang lahat maliban kay Sniper Jackson ay nananatiling gising sa halos buong gabi. Sa panahong ito, napansin ni Sargento Horvath ang mga kamay ni Kapitan Miller na nanginginig ng hindi sinasadya at nagtanong tungkol dito. Ibinunyag ng huli na nagsimula ito nang bumaba sila sa Omaha Beach at ito ay biglang lumitaw at nawawala din minsan.
Ang dalawang lalaki ay hindi napagtanto na si Miller ay nagpapakita ng mga maagang palatandaan ng post-traumatic stress disorder. Mula sa kanilang pag-uusap, ipinahayag din na si Miller ay hindi 100% nakasama sa misyong ito. Gayunpaman, siya ay nangangatwiran na para sa bawat tao na nawala sa kanya, siya rin ay nagliligtas din ng 10 pa. Samantala, ang iba sa grupo ay nag-iisip tungkol sa nakaraan ni Captain Miller. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling at kung ano ang ginawa niya bago ang digmaan. Sinubukan ni Upham na tanungin siya tungkol sa kanyang buhay ngunit sinabi ng kapitan na sasabihin niya sa kanila sa tamang panahon. Pagkatapos ay ibinaba ng grupo ang lahat ng kanilang mga alalahanin at natulog sa gabing iyon. Paggising nila sa umaga ay ipinagpatuloy nila ang paghahanap kay Ryan. Sa lalong madaling panahon sila ay natisod sa isa pang tropang Amerikano na tila nagkampo sa paligid ng mga labi ng isang bumagsak na sasakyang panghimpapawid. Hindi rin alam ng tropang ito kung nasaan si Ryan pero nakuha na ng commanding officer ang kanyang kwento ng digmaan. Pinapilot niya ang isa sa mga fighter jet na hindi niya alam ay pinagtibay ng mga karagdagang bakal na plate. Ginawa ito para protektahan ng isang mataas na opisyal na kasama niya sa paglipad. Sa kasamaang palad, sa oras na malaman niya ang impormasyong ito, huli na ang lahat. Dahil sa sobrang bigat ng eroplano, nahirapan siyang kontrolin ito. Kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya, bumagsak ang eroplano at napatay ang halos lahat, kabilang ang general na sinisikap nilang protektahan. Hindi maiwasan ni Captain Miller na mapansin ang mga pagkakatulad ng kwento ng opisyal at ng kanyang misyon. Pareho nilang itinaya ang buhay ng marami para iligtas ang isang tao, ngunit sa kanyang kaso, inililigtas nila si Private Ryan. Ilang sandali pa ay tumungo ang grupo patungo sa isang field kung saan nagpapahinga ang isang batalyon ng mga sundalong US. Nagsimulang magtanong si Captain Miller habang ang kanyang mga tauhan ay dumaan sa mga dog tag ng mga pinatay na sundalo. Maya-maya pa ay nakilala nila ang isang taong kapareho ni Ryan. Ipinaliwanag ng sundalo na siya, si Ryan, at ilang iba pa ay nakaligtaan ang kanilang drop zone ng mga 20 milya. Pagkatapos ay nakilala nila ang isang koronel ng US Army na pinaikot ang ilang sundalo, kabilang si Ryan, upang bantayan ang isang tulay sa isang nayon na pinangalan ng Rommel. Gumaan ang loob ni Miller nang marinig ito dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng solidong lead sa kanyang target. Kasunod nito, hiniling ng kapitan ang kanyang mga tauhan na magtipon at ilatag ang kanilang susunod na hakbang. Pupunta sila sa lugar ng Rommel na bumabagsak sa pampang ng ilog Murdere. Alam niya na ang nayon na ito ay naglalaman ng isang tulay na isang mahalagang gateway sa Paris. Pareho ang mga Allied forces at pati na rin ang mga Aleman ay makikipaglaban ng buong puso upang kontrolin ang estratehikong posisyong ito. Habang ipinapaliwanag ni Miller ang plano, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig muli. Nakikita ito ng kanyang mga tauhan at lahat sila ay nag-aalala. Ngunit walang nagsasabi ng anuman tungkol dito at kumilos si Miller na parang normal ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay tumulak ng mas malalim sa Normandy. Dumaan sila sa malalawak na damuhan na halos walang laman. Ang digmaan, gayunpaman, ay hindi gaanong banayad at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng ilang patay na katawan ng mga sundalong Allied forces. Agad na nagtago si Miller at ang kanyang mga tauhan at iniskan ang paligid. Napansin ng kapitan ng isang grupo ng mga sundalong Aleman na nagkampo malapit sa isang istasyon ng radar at nais na in-neutralize sila ng kanyang tropa. Ang mga lalaki ay hindi eksakto tulad ng plano ni Miller at hiniling sa kanya na pumunta sa paligid ng radar ng ligtas, ngunit hindi niya gustong gawin ito dahil ang mga Germans ay nakakuha ng isang American machine gun. Siya ay nakikipagtalo na kung hindi nila mapapabagsak ang mga kaaway, ang iba pang mga Amerikanong tropa na sumusunod sa kanila ang maa-ambush. Kaya, sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang mga tauhan, si Miller ay nagpapatuloy sa kanyang plano. Matapos ang isang matinding labanan, ang grupo ay nakakuha ng kalamangan sa mga Germans at pinalibutan ang kaaway mula sa 3 panig. Ngunit ang kanilang tagumpay ay napalitan ng isang mabigat na kabayaran dahil si Erwin Wade, ang field doctor, ay tinamaan ng ligaw na bala sa lugar. Sinusubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Unti-unting nawawalan ng dugo si Wade hanggang sa kanyang kamatayan. Dinadala nito ang kabuuang nasawi sa 2 para sa misyong ito para iligtas si Private Ryan.
Galit at gustong maghiganti, inilabas ng mga lalaki ang kanilang pagkadismaya sa isang German na sundalo na sumuko. Handa silang patayin siya sa lugar, ngunit sumingit si Upham na nagsasabing hindi iyon magandang ideya. Naniniwala siya na dapat silang sumunod sa mga alituntunin ng digmaan tungkol sa mga sundalong kaaway na sumuko. Sa una, walang nagmamalasakit na makinig sa kanya dahil sila ay nagalit sa pagkawala ng isang kapwa sundalo, ngunit sa kalaunan, sila ay napunta sa gilid habang ang bilanggo ay sumisigaw at humihingi ng awa. Sinusubukan pa ng Aleman na kunin ang kanilang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung gaano niya kamahal ang Amerika. Pinangalanan niya ang mga Hollywood celebrity, kinikilala pa nga ang ilan sa kanila, gumagamit ng American slang, at kinakanta pa ang American anthem. Ngunit hinawakan ni Miller ang kwelyo ng bilanggo at nilagyan siya ng piring. Pagkatapos ay inutusan niya itong maglakad ng 1,000 hakbang at isuko ang sarili sa unang patrol ng Allied Forces na kanyang madatnan. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagpapatunay na hindi gusto ng grupo. Si Melech, na nawalan ng matalik na kaibigan kanina, ay ayaw maniwala na okay lang na palayain ang bilanggo matapos ang ginawa ng mga tropang Aleman sa kanilang mga kaibigan. Ang pagkilos na ito ng awa sa isang sundalong Nazi ay partikular na masakit para kay Melech dahil siya ay may pananampalataya tulad ng Hudyo. Sa sobrang galit niya ay nagpasya siyang mag-walkout sa misyon ngunit pinagbawalan siya ng pangalawang in command na si Horvath at nagbanta pa siyang babarilin ang sino mang hindi sumusunod sa utos. Sa susunod na eksena, nagpasya si Miller na ibalik ang kanyang mga tropa sa pamamagitan ng paglalahad ng kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng mga sundalo ay tumaya kung sino ang unang makakaalam ng nakaraan ng kapitan. Walang nakakaalam tungkol sa kanya o kung ano ang kanyang ginawa bago siya naging opisyal ng hukbo. Ngunit ngayon ay ipinahayag ni Miller na siya ay dating guro sa paaralan at isang baseball coach bago ang digmaan. Ipinaliwanag niya na noong nakaraan ay madaling maituro ng karamihan sa mga tao kung ano ang propesyon niya. Gayunpaman, ngayon na siya ay isang sundalo ay walang sino man ang maaaring tumingin sa kanya at kahit nahulaan na siya ay nagtuturo noon. Natatakot siya na malaki ang pinagbago niya na hindi na siya makilala ng kanyang asawa. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga junior na maaari silang umalis sa misyon kung gusto nila. Ngunit para kay Miller, ang bawat taong napatay niya ay ginawa lamang siyang mas malayo sa kanyang dating tahanan. Ang nakakaganyak na pananalita na ito ay sapat na upang maibalik ang grupo at magpatuloy sila sa landas. Makalipas ang ilang oras, nang makarating sila sa Rommel, nakasalubong ni Miller ang isang detachment ng mga sundalo. Sa wakas, ang hinahanap nila na Ryan, na si James Francis Ryan, ay kabilang sa kanila. Ipinaalam sa kanya ng kapitan ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na siya ay ibabalik at iuuwi. Sa kanyang pagtataka, sumagot si Private Ryan na ayaw niyang umuwi. Nasasaktan siya sa pagkawala ng kanyang mga kapatid ngunit hindi siya okay na abandonahin ang kanyang posisyon at umuwi. Idinagdag niya na ang kanyang mga kapwa sundalo ay ang tanging mga kapatid na natitira sa kanya kaya hindi niya sila iiwan. Mananatili siya sa kanyang pwesto at ipagtatanggol ang tulay hanggang sa dumating ang karagdagang suporta. Nag-iwan ito kay Captain Miller sa 100 dahil wala na siyang misyon na dapat sundin, ngunit naniniwala si Horvath na dapat silang manatili kasama ang tropa ni Ryan at tiyaking makakalabas siya doon ng buhay. Sumasang-ayon si Miller sa ideya at ipinapalagay ang ranggo ng commanding officer ng tropa sa Rommel. Pagkatapos ay naghanda ang mga Amerikano na ipagtanggol ang tulay sa ibabaw ng ilog Mardoray laban sa isang paparating na pagkubkob ng Aleman. Habang hinihintay ng tropa ang araw ng labanan, nagsasama-sama sila para magbahagi ng mga kwento. Si Captain Miller at Ryan ay nasa gilid at pinag-uusapan ang kanilang personal na buhay. Biglang, isa sa mga American Scouts ang nakakita sa mga paparating na kaaway. Ang bawat tao ay pagkatapos ay pamwesto na sa kanilang mga posisyon dahil oras na ngayon para sa labanan. Di nagtagal, dumating ang mga tropang Aleman na may dalang armored tank na handang puksain ang anumang bagay sa landas nito. Ang mga tropang US, na undermanned at kulang sa kagamitan, ay lumaban ng husto gamit ang kanilang mga malagkit na bomba at kanilang mga machine gun. Ang magkabilang panig ay nawalan ng maraming bilang ng mga lalaki at si Sniper Jackson ay nagawang patumbahin ang ilang mga kalaban na sundalo. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, napatunayang labis ang bilang ng mga Aleman.
Sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, ang sundalong Nazi na pinakawalan ni Miller sa radar kanina ay naroroon din sa labanan. Sinaksak niya si Mellish hanggang sa mamatay habang si Upham ay nanunood, na paralisado sa takot. Sina Jackson at Horvath ay binaril din ng tangke ng Aleman, sa kabila ng mahusay na laban. Ngayon, ang dalawang sundalo na lang sa orihinal na grupo ang natitira, sina Captain Miller at Richard Rybin. Nagawa rin ni Private Ryan na manatiling buhay sa nakamamatay na labanang ito. Habang lumilipas ang mga oras, tila walang katapusan ang pag-atake ng Aleman. Sa isang malupit na pangyayari, ang sundalong Nazi na pinalaya ni Miller ay nauwi sa pagbaril sa kapitan. Si Upham, na paralisado sa takot hanggang ngayon, ay humawak ng baril at hinarap ang sundalong Nazi. Ang huli ay sumuko muli. Tiwala na hindi papatayin ni Upham ang isang kaaway na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, alam na ngayon ng huli ang mga mahihirap na pagpipilian na kailangang gawin ng mga sundalo sa larangan ng digmaan. Kaya, hinila niya ang gatilyo at kalaunan ay tinapos ang pinalaya nila kanina na Tomb Raider sa kanila. Sa puntong ito, sumulong na ang mga tropang Aleman hanggang sa tulay. Si Kapitan Miller ay bumagsak, pero humihinga pa, habang si Ryan ay nanunood mula sa malapit. Ang kanilang katapusan ay tila nalalapit na, ngunit biglang dalawang eroplano ng US Air Force ang lumipad mula sa himpapawid. Ang suporta sa ere ay nagpapabagal sa pag-agos ng labanan sa lalong madaling panahon habang ang mga tangke at puwersa ng Aleman ay nasira. Kasunod nito, huminga si Captain Miller sa kanyang huling hininga. Sa presensya ni Rybin at Private Ryan, inutusan ni Miller si Ryan na kunin ang buhay na ibinigay sa kanya bago tahimik na pumanaw. Ang pelikula pagkatapos ay umikot pabalik sa unang eksena dahil ipinahayag na ang matanda ay si James Ryan. Ang libingan na kinaroroonan niya ay pag-aari ni Kapitan John Miller. Ipinahayag ni Ryan na naaalala pa rin niya ang sakripisyong ginawa ni Miller para sa kanya at umaasa siyang namuhay siya ng isang buhay na karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.